Kaugnay naman po sa ipinasang resolusyon ng National Price Coordinating Council na nag-aabiso sa Department of Agriculture para magdeklara ng food security emergency sa bigas at iba pang issue, kausapin na po natin si Department of Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa. Magandang umaga po at welcome sa Balitang Hali, sir. Hi, Connie. Magandang tanghali. Magandang tanghali po sa lahat na nakikinig at nanonood. Ano po yung naging basihan, unang-una sa lahat, nito pong inaprubahang resolusyon para magdeklara na ho ng food security emergency sa bigas ang DA? Ayon dun sa initial na pagpupulong ng National Price Coordinating Council, ang naging basihan dito yung extraordinary increase sa presyo ng mga bilihin. Connie. Alright. Pero ano ho yung estado ho ba ng supply at presyuhan ngayon ng bigas natin sa buong bansa? In terms of sa supply, Connie, marami yung supply natin. In fact, we have more than or almost 90 days ng inventaryo ng bigas after nung December 2024. Sa presyuhan naman, alam natin na kahit may mga action tayo, medyo mataas pa rin yung presyo ng bigas sa ilang pamilihan. Bagamat nung nag-ikot kami kanina, kasama ang DTI sa pangunan ni Secretary Kiko Chulaura Jr., ay malaki na rin yung binababa ng mga presyo. But nevertheless, isa sa mga pangunahing hakbangin natin, bakit sinusuportahan din natin itong posibleng deklarasyon ng food security emergency ay para mailabas ng NFA yung kanilang napakalaking inventaryo din. Nakapamili sila ng 300,000 metric tons ng palay, katumbas siya ng 6 million bags. At dahil mag-start na uli yung anihan sa mga susunod na buwan, linggo, kailangan ma-dispose ito para makapamili ulit tayo. At kanina nagpulong sa Metro Manila Council para hingin ang suporta ng mga lokal na pamahalaan dito sa National Capital Region na sila yung unang bebentahan ng NFA ng bigas sa fresh pesos para maibenta naman nila at 38 pesos. Okay, so ang mga LGU na po, kumbaga, ang bibili para sa kanilang mga constituents. Tama yun, Connie. Alright, kung papayagan na ho ng NFA na mag-release nga ng buffer stock rice para ho ma-stabilize nga ang local price, magkano ho yung pinakamababang presyo sa tingin ninyo ng bigas na pwede ho kayang mabili nating mga mamamayan? Yung nabanggit ko nga kanina, Connie, initial na i-offer ng NFA sa mga lokal na pamahalaan ay nasa 36 pesos ngayong January, at by end of February, March, pwede pa itong maibaba at 33 pesos. So pwede namang ibenta ng lokal na pamahalaan na 35 pesos. Paano papasok ho dyan yung 58 pesos na ating pong initial na sinasabi nga na pinaka-limit? Actually, gusto ko lang linawin yung maximum suggested retail price. Opo. It only applies sa imported na bigas. Imported. Yung mga magagandang klase, yung 5% broken. At eventually, maglalabas din tayo ng MSRP para naman doon sa 25% broken. Inuuna lang natin ito kasabay nung pagsasaayos naman nung ating label para pag doon na tayo sa pagtakal sa mga pamilihan ay kabisado na ng ating mga mamimili kung ano yung imported, ano yung local, ano yung 5%, 25%, at mas magiging maayos yung ating pagbebenta. At inaasahan natin by end February or early March ay nakalatag na lahat, including yung MSRP for other classification ng bigas. Okay, kung sakasakali ho, posible bang maapektuhan po nitong pagbabaho ng presyo ng bigas, yung binibenta naman sa mga kadiwa na alam na ho natin na subsidized at mura na? Magmumura pa ba? Connie, gusto ko rin i-announce na starting tomorrow, yung ating 40 pesos na rice for all ay ibebenta naman natin na 38 pesos na. Ayun. So, ang mga factors dito, of course, yung patuloy na pagbaba ng presyo sa international market, and of course, maganda rin yung ating inventory. Alright, marami pong salamat sa inyo pong update sa amin, sir. Maraming salamat din, Connie. Mabuhay ka. Good morning. Ayan po naman si Department of Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa. Binawi na ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson ang kanyang kandidatura sa pagkasenador sa eleksyon 2025.
Pumunta si Singson sa tanggapan ng Commission on Elections para isumite ang kanyang Certificate of Withdrawal of Candidacy. Ayon kay Singson, mga problema sa kalusugan ang dahilan kung bakit aatras siya sa senatorial race. Sabi ng dating gobernador, 2 beses siyang nagka-pneumonia nitong 2024 at nahihirapan din daw makatulog. Ayon kay Comelec Chairman George Garcia, ipatatanggal nila ang pangalan ni Singson bago mag-imprenta ulit ng mga bagong balota. Balik Pilipinas ang ilang miyembro ng South Korean boy group na 17. Mainit na sinalubong ng Carrots ang grupo sa Terminal 1 ng Ninoy Aquino International Airport kaninang 10:45 a.m. All smiles naman na bumati ang K-pop idols sa kanilang fans. Inaasahang darating mamayang hapon ang iba pang miyembro ng grupo. Narito ang 17 para sa Philippine leg ng kanilang much-anticipated Right Here World Tour this weekend. May throwback post si star of the new gen and My Ilonggo Girl actress Jillian Ward kasama ang veteran actor na si Dominic Ochoa. Say ni Jillian bago umalis si Dominic sa pinagsamahan nilang hit series na Abot Kamay na Pangarap, 3 araw silang nag-iyakan. Si Jillian ang gumanap noon na Doktora Annalyn Santos habang si Dominic ang tatay-tatayan ni Annalyn na si Michael. Nagpaabot din ng suporta si Jillian sa kanyang tatay-tatayan sa series na mapapanood ngayon sa afternoon prime series na Prinsesa ng City Jail bilang si Raymond. Ang leading man naman ni Jillian sa My Ilonggo Girl na si Michael Sager ang cover ng V-Man Southeast Asia magazine. Cool and graceful si Michael sa cover, showcasing fusion and tradition and modernity. Ayon sa magazine, si Michael ang next leading man at rising star sa region. Bukod dito, ibinahagi rin ni Michael ang kanyang journey to stardom at craftsmanship. Mahigit 4 na bilyong piso ang inilaan para sa relokasyon ng tanggapan ng Senado ngayong 2025. Sa ilalim po ng 2025 General Appropriations Act, mahigit 4 billion pesos ang nakalaan para sa Phase 3 ng mismong construction ng bagong Senate building. Halos 210 million pesos ay para po sa huling installment sa lote na tatayuan ng gusali. Mahigit 33 million pesos naman para sa maintenance at iba pang gastos. Sa pinakahuling report ng Department of Public Works and Highways, umaabot na sa 31.6 billion pesos ang building cost ng Senado. Lumalabas yan na mahigit 240,000 pesos ang gastos kada square meter. Hindi pa raw kasama rito ang bayad sa lupa at mga furniture. Inaasahan namang matatapos ang gusali sa 2027. Ito ang GMA Regional TV News. Arestado ang isang lalaking nagbebenta ng longganisa sa Cabanatuan, Nueva Ecija dahil sa pagtutulak umano ng ilegal na droga. Sa bypass operation ng Cabanatuan Police, nakuha sa kanyang mahigit sa 20 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakalaga ng mahigit sa 136,000 pesos. Nakulong na ang lalaki at maharap sa karampatang reklamo. Wala siyang pahayag. Nagkampiyon ang Pinoy cyclist na si Simon Servillon sa Bukit Timah, Singapore. Lumaban si Servillon sa 2025 Singapore Open Enduro. Siya ang nanalong male Open champion at overall champion. Nakapagtala siya doon ng oras na 10 minutes and 9 seconds. Good job, Simon! And for today's trending story, tampok po natin ang karanasan ng isang babae sa San Nicolas, Ilocos Norte. Nagkaroon kasi siya ng instant motivation habang nagja-jogging. Naging fit ang katawan pero tumaba naman ang bulsa. Yan ang feeling blessed experience ni Precious Andul Dulao. Sa kanya kasing morning run, sinong maniniwala na merong instant yaman? Sulit ang papawi sa napulot na 10, 20, 50 at maging 100 piso. Hinala ni Precious Ann, nahulog yan ng mga kapwa jogger at mga residente roon at hindi na namalayan. Viral online ang video with more than 900,000 views. Kaya, trending! Makapag-jogging nga mamaya. Saan ba yan?